Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot po sa inyong mga G-loan katanungan. Pero this time, nakatanggap tayo ng katanungan. Hindi naman G-loan. Tungkol naman po ito sa G-gives. Kasi siya po ay regular at on time. Madalas pa nga daw po ay ahead of time siya nagbabayad ng kanyang G-loan eligibility, ng kanyang G-loan amount due. So, ito daw, itong huli, nakapagbayad siya. Tapos, on time naman siya magbayad. Narito po yung kanyang tanong, guys. Basahin na lang natin. 30K po eligibility ko sa G-gives. Nagamit ko na po lahat at na-fully paid ko na yung isa kong balance last March 23. But before ako nag-fully paid, last 2 months na natirang balance ko, may text ako na receive from GCash na i-fully pay ko na daw yung outstanding balance ko to avail up to 75,000 pesos. Siguro ito sa G-gives ito, no? Limit increase will apply on March 26, blah, blah, blah. March 27 na tayo ngayon. Kaloka si GCash. Lagi naman ako on time magbayad. Walang late. Ba't ganon? Ang unfair. Sana mapansin nyo po. So, ayun na nga po mga kaibigan yung kanyang tanong. Nakakalungkot, no? So, embyar na po siya sa G-gives. Alam nyo kasi napakahirap talaga ispelingin ng G-gives, G-loan, yung mga yan. Parang ako nakatanggap din ako ng ganyan noon pero sa G-loan naman to na meron na lang ako remaining na 4 months. Tapos sabing ganyan, i-fully pay ko, nakatanggap ako ng ng text message, i-fully pay ko daw. Tapos magkakaroon ulit ako ng eligibility sa panibagong loan with a higher loanable amount. So syempre bilang excited din makautang mga kaibigan, nag full payment ako. As in advance full payment dahil may offer, di ba? Yun naman na lagi ko sinasabi. Basta may loan offer sa inyo, saka pa lang kayo mag-advance full payment. So nag-advance full payment po ako, 4 na buwan po yun mga kaibigan. Kaya lang unfortunately from 25,000 pesos na dati kong eligibility sa G-loan, naging 10,000 na lang. So nakakalungkot mga kaibigan. Wala ganun talaga si G-loan Minsan pinapasakay ka lang para magbayad ka, ganun. O kaya naman baka may bad credit record ka sa ibang loan application, hindi po natin malaman. Pero ang pinakamahalaga, meron pa rin kayong chance na magkaroon po ng utang ng approved loan sa mga yan, no? Pagkaingatan na lang natin na huwag tayong magpapasira sa mga loan application na yan. And at the same time mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating G-gives Cash Convert. Sa mga nais po magpa G-gives Cash Convert, feel free to click the link found in the comment section sa baba po mga kaibigan. So dyan po sa comment section natin sa baba, meron tayong link, no, para hindi kayo ma-scam. Yan lamang po ang gagawin ninyo. Huwag po kayo magsa-search sa Facebook utang na loob. Ang dami kasi lagi na i-scam. Sorry for the word mga kaibigan. Pasensya na po. Nung tatanga sabi ko nga mag-click lang kayo ng link dyan sa baba. Ang ginawa ninyo, nag-search pa kayo sa Facebook. Pag may nag-message sa inyo na DJ Chico, wag niyo pong papansinin dahil hindi po yun nagme-message si DJ Chico. Hindi po magme-message sa inyo dahil unang-una walang pakialam sa inyo si DJ Chico. Okay, kayo yung may kailangan sa akin, kaya kayo po yung magme-message sa akin, okay? Tapos i-message nyo lang po ako sa pamamagitan po ng link na nandyan sa comment section sa baba. Okay? Ganon, para ma-message nyo ako. Huwag kayo magsa-search sa Facebook, utang na loob. Pag may friend kayo na sinabi, hey DJ Chico ka magpa-convert kasi sa kanya ako nagpa-convert dati. Ang gawin nyo, hingin nyo sa friend ninyo yung link o kaya gumawa kayo ng GC kasama yung friend ninyo na yon. Huwag kayong mag-search sa Facebook kasi may scam po talaga kayo. Tapos pag na-scam kayo, ipopost nyo ako sa Facebook. Sabihin nyo ako yung nang-scam sa inyo. Utang na loob, hindi nyo naman ako nakita na ako talaga yon. Ang dami nga manluloko sa Facebook Ganon yon ha. Kaya sa mga nagpo-post na na-scam sila at yung mga nakakabasa na itong si DJ Chico scammer, hindi ko na kayo pinapansin. Bahala kayo. Diba? Unang-una, hindi ko kayo in-scam. Pangalawa, sorry. Diba? Kasi pati ako dinadamay ninyo sa nyo, di ba na-scam na nga kayo tapos ganyan pa, naninira pa kayo ng kapwa. Well, sorry, naintindihan ko rin naman kayo dahil nga syempre syungaks kayo, di ba? Joke lang. Pasensya na po Naintindihan ko naman po kayo na masama ang inyong loob dahil na-scam po kayo. Pero tignan na lang po ninyo, meron po kayong kakulangan sa inyong part, sa inyong side. Hindi po kayo nag-due diligence, hindi kayo nag-stalk, hindi kayo nag-verify, hindi kayo nag-validate. Agad-agad po kayong tumira ng tumira. Sige,
Tas ngayon, pagka na-scam na kayo, saka kayo magpo-post sa Facebook, scammer si DJ Chico, scammer. Wala na magagawa yan mga kaibigan, na-scam na kayo. 'Di ba? Lesson learned. Ang tawag diyan tuition fee sa di ba? Pasensya na ha, pero yun po talaga yun, mahalang bayad sa tuition fee. 'Di ba? Para lang matuto. Bakit? Ang dami nagme-message sa akin, mga legit, mga marunong sumunod, simple instruction, easy to obey, easy to follow. I-click lang yung link sa baba. Oh, may nagme-message sa akin, ang dami nagpapa-convert. Bakit kayo nai-scam? Bakit may mga nai-scam sa inyo? Anong tawag sa inyo, 'di ba? Ganun lang naman po 'yon. Patawarin niyo po ako, ha. Bugso lang po 'yun ng damdamin. Kayo man po yung sabihan ng kung ano-ano sa Facebook. Nababasa ko kasi 'yun, nababasa rin ng friends ko, nababasa ng mga kaibigan ko na may malasakit sa akin. Syempre, ano isipin nila tungkol sa akin? Scammer ako, 'di ba? Kung ang totoo nga diyan, kaya kayo na-scam eh. Tapos ang gagawin niyo, ako sisiraan niyo na ako yung scammer. Hindi niyo naman napatunayan na ako 'yun. 'Yun lang naman. Okay? Enjoy the rest of the day and God bless po. Mag-ingat po kayo.